Mga kabataan at OFW warriors, Bato de la Rosa, uhulihin na. Yari na ba talaga si Senador Bato de la Rosa? Habang ang iba ay nagtatago o nagpapanggap na neutral lang, tayo dito sa channel na ito, diretso sa punto, walang kinikilingan, pero pure facts at matinding critical thinking. Si Bato de la Rosa, mga kaibigan, dating PNP chief, implementor ng Oplan Tokhang at ngayon ay senador na matagal nang nagtatanggol sa bayan laban sa droga. Bakit biglang huhulihin? Political persecution ba ito o totoong hustisya? Tara, i-breakdown natin ng maayos, intellectual way. Buckle up! Ilang mga minutong of truth bombs, like and subscribe na para hindi ka ma-FOMO. Fear out of missing out. Una, kilalanin natin si Senador Bato. Ronald Bato de la Rosa, PMA graduate, career policeman, naging chief ng PNP under Duterte. Sa kanyang panahon, libo-libong drug personalities ang nahuli. Hindi lang basta raid, may intelligence, community engagement. No? Critics will say extrajudicial killings. Pero let's think critically. Sa isang bansa na overwhelmed ang justice system, paano mo talaga lalabanan ang drug cartels na pumatay ng libo-libong Pilipino? Lalo na kabataan na nalulung. Bato ang nagsabi, we are not killing people, we are killing the drug problem. Witty ba o matapang na katotohanan? Legislative wins yan, ha mga kaibigan. BFP Modernization Act, PNP Height Equality, anti-terrorism support at push for death penalty sa big-time drug lords. Para sa inyo mga OFWs, proteksyon sa pamilya nyo dito sa Pilipinas. Hindi lang chika, facts from Senate records, mga kaibigan. Speaking of pamilya, habang prinoprotektahan ni Bato ang bayan, protektahan nyo rin ang inyong tahanan. Check this trending automatic pet feeder for your dogs and cats. Sa Shopee, perfect para sa mga OFWs na walang kasama ang alaga. At portable air purifier naman para sa home essentials. Link sa description, mga kaibigan. Affiliate ko ito. Salamat sa suporta. Ngayon, ang main issue ICC, sinasabi nila, crimes against humanity. Pero critically, analyze natin. Philippines withdrew from Rome Statute. Bakit may jurisdiction pa? Selective prosecution ba ito? Bakit ang mga drug lords na Chinese syndicates hindi ganon kabilis? Si Bato, mga kaibigan, ay hands-on leader. Oplan Tokhang. Tokhang from Tok Hangyo. Knock and plead. Hindi puro shoot Maraming surrendered. Reduced crime rates during his time. Facts from PNP stats. Kung ang droga ang kalaban, si Bato ang terminator. Pero ngayon, sila ang gustong i-terminate si Bato para sa political agenda. Kabataan, huwag kayong ma-brainwash ng fake news. Research, primary sources, mga kaibigan. Para sa inyo, mga students at young professionals na nagre-research, kailangan nyo ng reliable wireless earbuds para pakinggan ang mga hearings habang nasa commute, o breathable fashion shoes from Zalora para sa daily grind. Trending talaga ito ng 2026. Sa Senado, mga kaibigan, active si Bato sa mga bills for law enforcement, ROTC revival para sa kabataan, discipline at protection at OFWs. Loyal siya kay Duterte kasi pareho silang may prinsipyo, tapang at malasakit. Ngayon 2026, with the drama, Senate chaos, warrants, tanong ko, bakit ngayon? Election hangover o takot sa comeback ng strong leadership? Intellectual point mga kaibigan. Strongmen like Bato are needed in chaotic times. History proves it, mga kaibigan. Si Bato mismo ay motor enthusiast. Nakita nyo yung Bohol ride niya? Para sa inyo, mga ADV riders, grab a premium motorcycle helmet and riding jacket sa Lazada. Safety first, kababayan. Let's be honest, may controversies. But compare pre-Duterte drug crisis versus now, alamin ang context bago mag-judge. Si Bato ay hindi perfecto, pero dedicated public servant. Hindi siya fugitive, fighter siya. Kabataan, OFWs, imagine ninyo kung wala si Bato, mas malala ang droga sa barangay ninyo. Mga kaibigan, sino ba talaga ang benepisyo kung mahuli siya? Ang bayan o ang oposisyon? After long days, fighting for truth, or watching these videos, relax with multi-cooker home essentials sa Shopee
As for tech lovers, high-capacity power bank, laging online sa politics update. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo ha, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na mabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Comment down below mga kaibigan ha. Team Bato ka ba? Like, share, at subscribe for more. Ngayon ha, product number 6. Before we end, para sa mga OFWs, trending, comfort jackets, and travel. Mga kaibigan, fashion sa Zalora. Look good, feel good, strong, habang sumusuporta sa bayan mga kaibigan. Pero bago tayo magtapos, mga kabataan at OFW fam, kailangan nating harapin ang pinakabagong kabanata ng kwento na ito. Fresh from the headlines, May 2026, ICC naglabas ng arrest warrant kay Senador Bato de la Rosa. May nangyaring chaos sa Senado, standoff, reports of gunshots, at si Bato mismo ang naging subject ng dramatic escape. Ngayon, Supreme Court just denied yung TRO request niya, 9-5-1 vote. Maraming nagsasabi na yari na si Bato. Pero let's apply critical thinking dito ha. Intellectual breakdown muna. Una, jurisdiction. Philippines withdrew from the Rome Statute noong 2019. Bakit biglang may poder pa ang ICC? Selective justice ba ito? Bakit yung mga drug lords na nasa likod ng billions worth of shabu, yung Chinese syndicates, hindi naman ganito kabilis ang kaso? Si Bato lang, ang implementer ng national policy under the president noon. Ang target, political persecution 101 yan, kababayan. PNP stats during his time, libo-libong operations, daan-daang libong surrenderies at significant drop sa crime rate sa maraming areas. Hindi ito perpekto. Walang operasyon na perpekto naman, di ba? Pero konteksto, bansa tayo na nalulunod sa droga na pumapatay sa mga kabataan, sumisira sa pamilya ng mga OFWs. Si Bato ang nagsabi noon, hindi ako ang pumatay, ang droga ang pumatay sa atin. Witty at matapang, di ba? Ngayon, after the Senate drama, maraming nagtatanong, fugitive ba siya o fighter? Siya, sa tingin ko simbolo siya ng resistance laban sa foreign interference sa ating soberenya. Kabataan, imagine niyo 10 years from now, kung patuloy na ginagamit ang ICC para i-target ang mga leader na may tapang na lumaban sa droga, sino ang matitira para protektahan ang inyong generation? Mga kaibigan sa sobrang backlog ng ating korte, ilan pang taon bago maproseso ang isang drug lord. Habang naghihintay, libu-libong kabataan ang nalululong. Bato, push for death penalty sa high-level traffickers lang, hindi sa user. Logical ba o emotional lang ang galit mga kaibigan? Ngayon, ano ang human rights ng libu-libong biktima ng droga, ng mga pamilyang nawalan ng anak dahil sa addiksyon at crime? Double standard yan mga kababayan. Para sa inyo mga OFWs habang nasa abroad kayo nagtatrabaho, si Bato at ang kanyang mga batas ay tumutulong protektahan ang inyong pamilya rito. May bill siya for OFWs financial literacy, VFP modernization para mas mabilis ang tulong sa sunog, PNP height equality, ROTC para sa discipline youth at marami pa. Hindi lang salita, may action din mga kaibigan. Okay so tingin ko hanggang dito na lang po tayo mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Na-mention na po natin ang ating mga produkto. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Until next time, mabuhay po ang Pilipinas.